Literal na magkakaiba ang estado ng buhay ng bawat isa sa atin. Pero posible nga bang magtagpo ang dalawang puso na tila langit at lupa ang pagitan? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng buhay ng lalaking itago na lang natin sa pangalang Joshua. Maagang nagising ang binatang si Joshua sa marahang pagpasok ng sikat ng araw sa kanyang malawak at marangayang silid. Napapikit siya sandali bago bumangon. Pinagmasdan ang paligid ng kanyang kwarto na punong-puno ng mamahaling gamit, mula sa king size na kama na mayroong silk na sapin hanggang sa malalaking painting na nakasabit sa kanyang dingding. Isa itong patunay ng marangayang buhay na kanyang kinalakihan. Lumabas siya ng kanyang kwarto at bumaba sa malawak nilang dining hall kung saan naghihintay ang kanyang mga magulang. Ang kanyang daddy na si Gobernador Joseph, isang kilalang politiko sa kanilang lalawigan, at ang kanyang mami naman na si Amanda, isang matagumpay na negosyante na nagmamay-ari ng napakaraming negosyo sa kanilang bayan. "Good morning anak," bati ng kanyang mami habang inaabot sa kanya ang tasa ng mainit na kape. "Good morning po mami." "Good morning din po daddy," sagot niya bago umupo sa isa sa mga magagarang upuan na gawa sa mahogany. "Anong plano mo ngayon anak? Mukhang hindi ka na naman pumasok sa opisina kahapon," tanong ng kanyang daddy habang binabasa ang dyaryo. Ngumiti si Joshua. "Ikaw talaga daddy oh. Di ba nga sabi mo noon, mag-enjoy muna ako sa buhay bago ako pumasok sa politika o negosyo?" Biro niya. Napangiti naman ng kanyang daddy. "Oo nga anak, pero hindi ibig sabihin wala ka nang gagawin kung hindi ang maglibang ha? Joseph, hayaan mo muna si Joshua. Bata pa naman ang anak natin. Isa pa, nandito naman tayo para suportahan siya sa anumang gusto niyang gawin, basta makakabuti sa kanya." Pagsabat naman ng kanyang mami. Mula pagkabata, wala nang naging kulang kay Joshua. Lahat ng material na bagay ay binibigay sa kanya kahit hindi man niya hilingin. Mahal na mahal talaga siya ng kanyang mga magulang, kaya palagi nilang ibinibigay ang pinakamaganda para sa kanya. Ngunit kahit na ganoon, nanatili pa nga rin siyang mabait at hindi lumaki sa kayabangan tulad ng ibang anak mayaman. Alam niyang napakswerte niya, kaya naman hindi siya abusado sa kanyang yaman. Pero may isang bagay pa nga rin na hindi niya kayang bilhin. At ito ang tunay na pag-ibig. Pag-ibig o pera. Habang nag-aalmusal, biglang nagring ang kanyang cellphone. Pagtingin niya, nakita niya ang pangalan ng kanyang nobya, si Sophia. Ngumiti siya at agad itong sinagot. "Good morning babe," bati niya. "Good morning din babe. May plano ka ba ngayon? Baka naman may oras ka para sa akin." Malambing na sagot ng kanyang kasintahang si Sophia sa kabilang linya. "Para sa'yo? Syempre naman babe. Palagi ako may time para sa'yo," sagot ni Joshua habang natatawa. "Oh, ang sweet mo talaga babe. Sige, kita na lang tayo sa mall mamaya ha. May gusto kasi akong bilhin eh," tugon naman ni Sophia. Napangiti si Joshua. Alam na nga niya ang ibig sabihin ng kanyang kasintahan. Isa na namang mamahaling gamit ang nais bilhin ni Sophia. Pero dahil mahal na mahal nga niya ito, hindi siya nagdadalawang isip na ibigay ito kay Sophia. "Sige babe, pupuntahan kita mamaya," sagot niya bago ibinaba ang tawag. Hindi na nga bago kay Joshua ang ganitong bagay. Palagi namang mayroong gustong bilhin sa Sophia. Mga mamahaling bag, sapatos, at alahas
Marami pa ngang iba. Pero dahil mahal niya ito, hindi siya tumatanggi kahit ano pa ang hiling ni Sophia. Sa tingin kasi niya, yun ang kanyang paraan ng pagpapakita ng kanyang pagmamahal. Pero sa araw na yun, may isang bagay ang nag-iba. Habang magkasama sila ng Sophia sa isang mamahaling butik, napansin niyang may tinitingnan ito na isang designer bag. Ang ganda talaga nito, babe. Bilhin mo na to para sa akin. Please? Sabi ni Sophia habang hinahaplos ang bag na nagkakahalaga ng 100,000 piso. Nagdalawang isip si Joshua. Hindi dahil wala siyang pera, kung hindi dahil napansin niya na masyado nang madalas ang ganitong pangyayari. Babe, hindi mo ba naisip? Masyado ko ng maraming bag. Diba nga, kakabili ko lang sa'yo noong isang araw? Tanong niya ng maingat. Napakunot ang noo ni Sophia. Anong ibig mong sabihin? Napakadami mo na kasing bag, Sophia. Hindi mo pa nga nagagamit yung iba eh. Sagot niya. Sa mga oras na ito, ay biglang nag-iba ang ekspresyon ni Sophia. So ayaw mo akong bilhan? Hindi sa ganun, babe. Pero, alam mo Joshua, napakadamot mo pala. Singhal ni Sophia. Nagulat si Joshua sa inasal ng kanyang kasintahan. Hindi ako madamot, Sophia. Ang sinasabi ko lang, hindi pa nga siya tapos sa pagpapaliwanag, pero kaagad na nga rin siyang pinutol ni Sophia. Hindi ka ba masaya kapag nakikita mo ako masaya? Kaya mo naman akong bigyan ng kahit anong gusto ko, di ba? Pero hindi mo ginagawa. Anong problema mo? Sabat nga sa kanya ni Sophia. Biglang lumamig ang pakiramdam ni Joshua. Noon lang niya naramdaman na parang hindi talaga siya mahal ni Sophia. Na tila pera lamang ang habol sa kanya ng kanyang nobya. Hindi mo ako mahal, di ba? Diretsong tanong ni Joshua. Natahimik si Sophia, pero halata sa kanyang muka ang pagkagulat. Ano? Anong sinasabi mo? Ang mahal mo lang ay ang mga regalong binibigay ko. Hindi ako ang mahal mo. Dahil ang mahal mo, pera ko lang. Mahina, pero matigas ang boses ni Joshua. Aba Joshua, hindi kita pinipilit. Nabilhan ako ng kahit ano. Ikaw naman ang nagbibigay ng kusa, di ba? Sagot ni Sophia. Hindi mo nga ako pinipilit. Pero ramdam ko, hindi mo rin ako mahal. Matagal na katahimikan ang bumalot sa pagitan nila. Hanggang sa biglang bumuntong hininga si Sophia. Fine. Kung ganyan ang iniisip mo, hihiwalay na lang kita. Malamig niyang sabi bago tinalikuran si Joshua. Hindi na nga rin siya pinigilan pa ni Joshua. Gabi na nga rin noong umuwi si Joshua sa kanilang bahay. Napakabigat ng kanyang pakiramdam. Sinubukan niyang tiisin ang sakit pero hindi niya kinaya. Dahil sa matinding lungkot, nagpa siya na nga lamang siyang uminom. Pinuno niya ang kanyang baso ng alak, umupo sa kanyang pribadong bar, at isa-isang inubos ang alak sa kanyang harapan. Bakit pa laging ganito? Bakit wala nagmamahal sa akin ng totoo? Bakit nangyayari sa akin to? Bulong niya sa kanyang sarili habang nararamdaman ang unti-unting pagkalasing. Habang palalim ng palalim ang gabi, lalo siyang nalulunod sa kanyang lungkod. Hindi na nga rin niya namalayan pa na sobra na ang kanyang iniinom. Sa kabila ng kanyang kalasingan, nagdesisyon pa nga rin siyang umalis. Sumakay siya ng kanyang kotse at nagmaneho palabas ng kanilang mansyon. Habang binabagtas niya ang kalsada, unti-unti nga rin bumibigat ang kanyang talukap. Ang kanyang paningin ay nagiging malabo at ang kanyang isipan ay hindi na malinaw. Hanggang sa isang matinding liwanag
ang bumungad sa kanya. Isang malaking truck ang paparating. Hindi na niya nagawang umiwas. Isang malakas na impact ang gumulantang sa kanya bago tuluyang nagdilim ang kanyang paningin. Nagising si Joshua sa matinding sakit sa buong katawan. Pilit niyang iminulat ang kanyang mga mata. Pero tila bumibigat ang kanyang talukap. Naririnig niya ang mahihinang boses sa kanyang paligid. "Dok, kamusta po siya?" "Bukas, maaari na siyang pauwiin. Pero kailangan pa niya ng pahinga. Bawal siya gumalaw ng gumalaw." Narinig niya ang boses ng kanyang mami, puno ng pag-aalala. "Salamat po, Dok. Gagawin namin ang lahat para gumaling siya agad." Noong tuluyang magmulat ang mata ni Joshua, tumambad sa kanya ang kanyang mga magulang. Kapwa balisa at bakas sa muka ang matinding pag-aalala. "Anak, buti naman gising ka na." Agad siyang niyakap ng kanyang mami. "Diyos ko, Joshua, ano ba ginagawa mo sa sarili mo?" Mahina pero puno ng hinanakit ng kanyang daddy. Napapikit si Joshua. Sa puntong yun, alam niyang kailangan mayroong magbago sa kanyang buhay. Ilang araw ang lumipas matapos ang aksidente ni Joshua, pero hindi pa nga rin bumabalik ang kanyang lakas. Kahit nakauwi na siya mula sa ospital, ramdam pa rin niya ang matinding sakit sa kanyang katawan, lalo na sa kanyang mga braso at binti. Madalas siyang mahilo, kaya't pinayuhan siya ng doktor na magpahinga ng husto. Sa loob ng mansyon, halos hindi nga siya pinapabayaan ng kanyang mga magulang. Palaging mayroong dumadalo na doktor para tingnan ang kanyang kalagayan. At bawat utos niya ay agad namang tinutugunan ng kanilang mga kasambahay. Pero sa kabila ng lahat ng pag-aalala sa kanya, may isang bagay nga siyang nararamdaman: ang matinding lungkot. Wala nang Sophia na magte-text sa kanya ng "Good morning, babe." Wala nang tatawag sa kanya para sabihin gusto ng bagong bag o sapatos. Napaisip siya. Sa ilang taong nakalipas, siya ba talaga ang nagmahal? O siya lang ang nagbigay ng lahat, habang ang kanyang puso ay patuloy na nauubos? Isang umaga, habang nakahiga si Joshua sa kanyang kwarto, kumatok ang kanyang mami. "Anak, may ipapakilala ako sa iyo," sabi nito bago siya tuluyang pumasok sa silid. Kasunod ng kanyang mami ang isang babae na tila mahiyain at hindi makatingin ng diretsyo kay Joshua. "Siya si Rose, ang bago nating kasambahay. Siya ang inatasan ko na mag-alaga sa iyo habang nagpapagaling ka." Pagpapatuloy ng kanyang mami, kaagad tinignan ni Joshua ang babaeng si Rose. Maganda si Rose sa simpleng paraan. Mahabang itim na buhok, kayumangging balat, at mga mata na tila laging mayroong ngiti. Mukhang mahinhin ito, halatang hindi sanay sa marangayang lugar tulad ng kanilang mansyon. Nakasuot nga ito ng simpleng blusa at mahabang palda. Bahagyang nakatungo na para bang nahihiya. "Magandang umaga po, Sir Joshua." Mahina pero magalang na bati ni Rose. Hindi agad nagsalita si Joshua. Para kasi sa kanya, isa lamang ito sa maraming kasambahay nila. Wala siyang interes sa sino mang babae ngayon. Kaya tumango lamang siya at muling ipinikit ang kanyang mga mata. Napansin yun ng kanyang mami, kaya bahagya siyang tinampal sa balikat. "Anak, maging mabait ka naman. Hindi mo lang salubungin ng maayos si Rose," paalala nito. Napabuntong hininga si Joshua at napilitan siyang tumingin kay Rose. "Sige, salamat." Malamig niyang sagot. Nilingon ni Amanda si Rose at ngumiti ito ng magiliw. "Rose, wag mo nang intindihin ang anak ko, ha?
Medyo masungit lang siya ngayon dahil sa kanyang kondisyon. Pero mabait talaga yan. Napayuko si Rose at tumango. Opo ma'am, wala pong problema. Napailing na lang si Amanda bago lumabas ng kwarto. Iniwan ang dalawa. Habang lumilipas ang oras, naging abala si Rose sa pag-aalaga kay Joshua. Siya ang nag-aabot ng pagkain nito. Nagtutulong sa kanya kapag kailangan niyang bumangon at umaalalay sa lahat ng kanyang mga pangangailangan. Pero hindi pa nga rin siya kinakausap ng maayos ni Joshua. Minsan, habang dinadala ni Rose ang isang tray ng pagkain papunta sa kwarto ni Joshua, aksidente nga siya nadulas at tumapon ang sopa sa sahig. Ay! Gulat niyang sigaw, sabay yuko para pulutin ang nabasag na mangkok. Napabalikmos naman ng bangon si Joshua at tingnan nga niya ito ng masama. Ano ba yan? Hindi ko ba marunong mag-ingat? Inis na sabi ni Joshua. Agad namang namutla si Rose. Pasensya na po sir. Hindi ko po sinasadya. Napabuntong hininga si Joshua at iniwasan nga siyang tingnan. Sige na, ayusin mo na lang yan. Dali-daling nilinis ni Rose ang natapong sopas. Hindi na nga siya nagsalita pa. Pero kahit hindi siya nagrereklamo, alam niyang malamig ang pakikitungo sa kanya ng binata. Lumipas pa nga ang ilang araw at napansin ni Joshua ang kasipagan ni Rose. Kahit hindi nga niya ito pinapansin, palagi pa nga rin itong maasikaso sa kanya. Isang hapon, habang nakahiga siya sa kama at binubuksan ang kanyang cellphone, napansin niyang mayroong nakaupo sa isang sulok ng kanyang kwarto. Si Rose. Tahimik itong nag-aayos ng kanyang mga gamot. Tila hindi alintana kung hindi mo siya kinakausap ni Joshua. Naging curious naman si Joshua. Rose. Bigla niyang tawag. Napatingin naman kaagad sa kanya si Rose na tila nagulat. Ano po yun sir? Matagal ka na ba nagtatrabaho bilang kasambahay? Tanong niya. Umiling si Rose. Hindi po sir. Dati po ako nagtatrabaho sa isang maliit na kainan sa probinsya. Pero kailangan ko pong lumuwas dito para makatulong sa pamilya ko. Hindi po kasi sapat ang kinikita ko doon. Napakunot naman ang noo ni Joshua. Anong ibig mong sabihin? Nag-atubili si Rose bago sumagot. Kasi po sir, mahirap lang po kami. Wala po ako natapos sa pag-aaral. Kaya nahirapan po ako na makahanap ng maayos na trabaho. May 3 po ako nakababatang kapatid. At ako po ang tumatayong panganay nila. Wala na po ang papa namin. Kaya si mama na lang po ang nagpapalaki sa kanila. Gusto ko po talagang tulungan si mama. Kaya po ako nandito. Nagtatrabaho para po sa kanila. Tahimik na napaisip si Joshua. Ibang-iba ang buhay ni Rose kumpara sa kanya. Habang siya ay lumaki sa yaman at karangyaan, si Rose naman ay lumaki sa hirap at pagsasakripisyo. Muli siyang tumingin kay Rose. Hindi nito alam, pero sa unang pagkakataon, matapos na nangyari sa kanya, nakaramdam si Joshua ng respeto sa isang babae. Tapos na po ba kayo maghapunan, sir? Tanong bigla ni Rose. Napansin niyang hindi pa pala siya kumakain. Sa totoo lang, nawalan na nga rin siya ng gana sa pagkain nitong mga nakaraang araw. Hindi pa. Maikling sagot niya. Kung gusto niyo po sir, ipagluluto ko po kayo. Alok ni Rose. Ang kanyang mga mata ay puno ng senseridad. Hindi nga rin niya alam kung bakit, pero sa unang pagkakataon, mula noong bumagsak ang kanyang buhay pag-ibig, may isang bagay na nagbigay sa kanya ng ginhawa.
Sige, ipagluto mo ako. Sagot naman niya. Nagulat talaga si Rose dito. Tila hindi siya makapaniwala na pumayag si Joshua. Agad nga siyang napangiti at tumango. Sige po sir, ipagluluto ko na po kayo. Habang pinagmamasdan ni Joshua si Rose na papalabas ng kanyang kwarto, hindi niya mapigilang mapangiti ng bahagya. Sa unang pagkakataon, may isang babae na hindi humingi ng mamahaling bag o sapatos. Sa halip, isang simpleng pagkain lamang ang inialok nito sa kanya. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, sa gabing yun, may bahagyang init na bumalot sa puso ni Joshua. Isang damdamin na matagal na nga niyang hindi nararamdaman. Lumipas pa nga rin ang mga araw at unti-unting napansin ni Joshua ang kakaibang presensya ni Rose sa kanyang buhay. Hindi ito katulad ng mga babaeng nakilala niya noon. Wala itong hinihinging mamahaling regalo. Wala itong hinihinging atensyon. Sa halip, tahimik lamang itong ginagawa ang kanyang tungkulin, ang alagaan siya. Pero sa simpleng paraan ni Rose, naramdaman ni Joshua ang isang bagay na matagal nang wala sa kanya. Ang tunay ng malasakit. Isang gabi, habang nakaupo si Joshua sa kanyang kama, biglang kumatok si Rose sa kanyang pinto. Sir Joshua, maaari po ba akong pumasok? May hinahong tanong nito. Napatingin siya sa pinto at napabuntong hininga. Sige, pasok ka. Dahan-dahang pumasok si Rose. May dalang isang taas ng mainit na tsaa. Para po sa inyo. Sambit nito habang inaabot sa kanya. Nagtaka naman si Joshua. Tsaa? Tumango si Rose at ngumiti. Opo sir, pampakalma po yan. Kahit po kasi hindi nyo sabihin. Alam ko madalas kayong nahihirapang matulog. Kaya naisip ko po, ipaganda kayo nito. Hindi alam ni Joshua kung bakit. Pero parang may kung anong init na lumukob sa kanyang dibdib. Wala pa kasing ibang babae na nag-alala sa kanya ng ganito noon. Kinuha niya ang tasa at tinikman ang tsaa. Mainit ito at mayroong matamis na lasa ng honey. Masarap. Maikling tugon niya. Napangiti si Rose. Buti naman po sir. Sandali silang natahimik. Si Rose ay nakatayo lang sa tabi ng kanyang kama. Tila nag-aalangan kung aalis na ba o hindi. Napansin niyo ni Joshua. Kaya napabuntong hininga siya. Rose, upo ka nga. Sabi niya. Sabay turo sa upuan malapit sa kanyang kama. Nagulat naman si Rose sa alok nito. Ako po? Sino pa ba? Wala namang ibang tao dito eh. Tugon ni Joshua at bahagyang natatawa. Dahan-dahang naupo si Rose sa inuupuan niya at muling nagbaba ng tingin. Tila hindi sanay sa ganitong klaseng pakikitungo mula sa kanyang amo. Matagal ka na ba nagtatrabaho bilang kasambahay? Tanong ni Joshua. Sinusubukang basagin ang katahimikan. Umiling si Rose. Hindi po sir. Dati po akong tagalinis sa isang maliit na kainan sa amin sa probinsya. Pero ito po, kailangan kong lumuwas para po makahanap ng mas magandang trabaho. Ano namang dahilan? Napatingin si Rose sa kanya at saglit na tahimik. Pagkatapos, mahina niyang sinabi, para po sa pamilya ko. Mahirap lang po kami Sir Joshua. Ako po ang panganay sa 4 na magkakapatid. Simula po noong mawala si Papa, si Mama na lang ang bumubuhay sa amin. Pero hindi po talaga sapat ang kinikita niya sa pagtitinda ng gulay sa palengke. Kaya napagpasyahan ko po, lumuwas na lang dito para makatulong.
Hindi agad nakapagsalita si Joshua. Hindi nga kasi niya akalain na ganito kahirap ang pinagdadaanan ni Rose. Ang hirap pala talaga ng buhay mo. Narinig ko na ang kwento mong yan. Pero ngayon, mas naaalala ko kung gaano talaga kahirap. Mahina niyang sabi. Ngumiti si Rose kahit may lungkot sa kanyang mga mata. Ganun po talaga eh. Sanayan naman po ako. Ang importante lang po sa akin ay makakain ng mga kapatid ko at matulungan ko si mama. Kahit po mahirap, basta para sa kanila, gagawin ko talaga. Napanganga si Joshua. Ngayon lamang siya nakatagpo ng isang babae na may ganitong klaseng dedikasyon sa pamilya. Ibang-iba ito sa mga babae na nakasama at nakilala niya noon na puro pansarili lamang ang iniisip. Sa unang pagkakataon, humanga talaga si Joshua sa isang babae, hindi lamang dahil sa panlabas na anyo, kung hindi dahil sa tibay ng puso nito. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap at unti-unting lumalim ang kanilang kwentuhan. Sir Joshua, kayo naman po, paano po ba ang buhay niyo? Tanong ni Rose. Napatawa naman si Joshua. Ako? Walang kwento ang buhay ko. Ipinanganak akong mayaman. Lumaki ako mayaman. At hanggang ngayon, mayaman pa rin. Ganun lang. Pero sa kanyang pagtawa, may bahagyang pait sa kanyang pakiramdam. Teka, dagdag niya. Hindi rin pala. May kwento rin pala ang buhay ko. Paulit-ulit ako naloko ng mga babae. Akala ko, mahal nila ako. Pero, pera lang pala ang habol nila sa akin. Hindi talaga. Wala akong magagawa doon. Napatingin si Rose sa kanya at tila nagulat. Talaga po ba? Tumango si Joshua. Oo, yun talaga. Akala ko dati, kapag binusog mo ng material na bagay ang isang babae, mamahalin ka na niya. Pero hindi pala ganun. Nalaman ko na lang na ang totoo, kapag nawala na ang perang ibinibigay mo, o kapag hindi mo na ibigay ang gusto nila, mawawala na rin sila sa buhay mo. Masakit po siguro yun. Mahinang sabi ni Rose. Napangiti si Joshua ng mapait. Masakit? Oo. Pero ang mas masakit, hindi lang isang beses na nangyari sa akin yun. Paulit-ulit. Tahimik lamang si Rose. Tila iniisip ang sinabi niya. Pero Sir Joshua, hindi naman po lahat ng babae ay ganun. Aniya, pagkatapos ng ilang saglit. Napatingin si Joshua sa kanya. May mga babae po na hindi lang pera ang mahalaga sa kanila. May mga babae na mas pinapahalagan ang totoong pagmamahal at respeto kaysa sa anumang material na bagay. Patuloy ni Rose. Tumahimik si Joshua. Tila may kung anong init ang bumalot sa kanyang puso habang nakikinig sa mga salitang yun. Pagkatapos ng ilang sandali, bumuntong hininga siya at ngumiti. Sana nga Rose, totoo yan. Tinitikin siya ni Rose. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Opo sir, totoo po yun. Sa puntong yun, may isang taong nagpaniwala sa kanya na may mga babae pa na hindi nabibili ng anumang pera o ng mga material na bagay. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, sa gabing yun, nakatulog si Joshua ng may ngiti sa kanyang labi. Lumipas pa nga ang mga linggo at unti-unti naging malapit si Joshua at Rose. Hindi lamang bilang amo at kasambahay, kung hindi bilang magkaibigan. Para kay Joshua,
Ibang-iba nga talaga si Rose sa lahat ng mga babae na kanyang nakilala noon. Sa unang pagkakataon, may isang tao na nagmamalasakit sa kanya na walang hinihinging kapalit. Naging ugali na nga nilang mag-usap tuwing gabi. Madalas ay sa hardin nga sila nagkikita matapos ang hapunan, kung saan magkasamang umuupo sa isang malaking bato malapit sa puno ng mangga. Isang gabi, habang pinagmamasdan nila ang mga bituin, napansin ni Rose na tahimik si Joshua. Sir Joshua, may iniisip po ba kayo? Tanong ni Rose habang nilalaro ang laylayan ng kanyang bestida. Napatingin si Joshua sa kanya at saglit nang umiti. Wala lang. Iniisip ko lang, mabuti na lang, nandito ka. Napakunot ang noo ni Rose. Bakit po? Huminga ng malalim si Joshua, tsaka tumingin sa malayo. Kasi kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon, galit pa rin ako sa mga babae. Baka hindi ko pa rin makita na mayroon pa rin babae na mabuti. Tulad mo. Namutla si Rose sa sinabi nito. Sir Joshua, hindi ko po alam kung anong sasabihin ko. Napangiti si Joshua at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Huwag mo na akong tawagin, sir. Joshua na lang. Biglang namula si Rose at bahagyang yumuko. Hindi po yata tama yun. Anong hindi tama? Magkaibigan naman tayo, di ba? May halong lambing na sabi ni Joshua. Napatingin si Rose sa kanya. At doon nga niya nakita ang sinseridad ng mga mata nito. Unti-unting bumuo ng ngiti sa kanyang labi. Opo, magkaibigan. Pero habang sinasabi niya yun, may kung anong kumurot sa kanyang puso. Isang araw, naisipan ni Joshua na isama si Rose sa isang pribadong resort na pag-aari ng kanilang pamilya. Nais niyang ipakita dito ang isang lugar kung saan madalas siyang pumunta noon kapag gusto niyang mag-isip. Habang naglalakad sa dalampasigan, pinigmamasdan ni Rose ang malawak na dagat. Ang ganda pala dito, Joshua. Aniya, habang hinahampas ng hangin ang kanyang buhok. Napangiti si Joshua. Di ba maganda? Dito ako pumupunta kapag gusto kong mapag-isa. Pero sa totoo lang, ngayon lang naging mas maganda ang lugar na to. Napatingin si Rose sa kanya. Bakit naman po? Tumingin si Joshua sa kanyang mga mata. Kasi ngayon, may kasama na akong espesyal. Bahagyang natigilan si Rose sa kanyang narinig. Hindi niya alam kung tama bang bigyan ito ng kahulugan. Tahimik silang naglakad-lakad. Kapwa ninanamnam ang malamig na hangin at katahimikan ng paligid. Rose, may gusto akong sabihin sa'yo. Biglang sambit ni Joshua. Napahinto si Rose at nag-aalalang tumingin sa kanya. Ano po yun? Huminga ng malalim si Joshua at marahang kinuha ang kanyang kamay. Alam kong kakaiba to. Alam kong hindi mo inaasahan to. Pero sa ilang buwan nating magkasama, hindi ko rin alam kung papaano. Pero parang mahal na kita. Gusto na kita. Nanlaki ang mga mata ni Rose sa sobrang gulat. Joshua? Mahal kita, Rose. Seryosong sabi ni Joshua. At hindi ito biro. Alam kong mahirap paniwalaan. Dahil galing ako sa isang mundo na puno ng panilinlang. Pero sa'yo ko lang naramdaman
yung ganitong klase ng pagmamahal. Alam kong totoo ito. Bahagyang napaatras si Rose at umiling. Joshua, hindi to tama. Bakas ang sakit sa mukha ni Joshua. Bakit naman hindi? Mahal kita, Rose. At alam kong kahit papaano, may nararamdaman ka na rin para sa akin. Napayok ko si Rose at mahigpit na hinawakan ang laylayan ng kanyang bestida. Joshua, hindi ko pwedeng mahalin ang isang tulad mo. Bakit? Tanong ni Joshua at halata na nasasaktan. Dahil mahirap lang ako. Sagot ni Rose habang namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Ikaw, Joshua, mayaman ka. Galing ka sa isang pamilya na mayroong posisyon sa lipunan. Ako, simpleng babae lang ako. Kasambahin mo lang ako. Yaya mo lang ako. Lumapit si Joshua at marahang hinawakan ang kanyang pisngi. Rose, wala akong pakialam sa estado sa buhay. Ang mahalaga sa akin, ikaw. Ikaw mismo. Hindi kung anong mayroon o wala ka. Nanginginig si Rose. Hindi alam ang gagawin. Totoo, may nararamdaman siya para kay Joshua. Pero takot talaga siya na ituloy pa ito. Baka hindi ako tanggapin ng pamilya mo. Baka pagtungunan lang ako ng mga tao. Pati ikaw, madamay pa. At baka sabihin lang nila na ginagamit lang kita para makaahon sa hirap. Alam ko na to. Alam ko mangyayari yun. Mahinang sabi niya. Mahigpit namang hinawakan ni Joshua ang kanyang mga kamay. Rose, hindi ko hahayaan na mangyari yun. Alam ko kung anong klase kang tao. Hindi kita iiwan. At hindi ko hahayaan na masaktan ka. Tumingin si Rose sa kanya. At doon niya nakita ang sinseridad ng mga mata nito. Hindi ito tulad ng ibang lalaking mayaman na walang alam kung hindi ang gumamit ng tao. Totoo si Joshua. Pero sa kabila nito, nangingibabaw pa nga rin ang kanyang takot. Bigyan mo na ako ng pagkakataon, Rose. Hindi kita bibiguin. Pakiusap ni Joshua. Saglit naman siya natahimik at pagkatapos ng ilang sandali, marahang tumango. Sige, Joshua. Subukan natin. Sa narinig niyang sagot, hindi mapigilan ni Joshua ang mapangiti. Niyakap niya si Rose ng mahigpit. Hindi alintana ang hamog ng gabi at ang malakas na hampas ng alon sa dalampasigan. Sa wakas, natagpuan na nga niya ang babaeng tunay niyang mamahalin. At sana matanggap din ng mundo ang pagmamahalan nilang dalawa. Matapos tanggapin ni Rose ang pagmamahal ni Joshua, nagsimula silang magkaroon ng isang lihim na relasyon. Kahit pa mahirap, pinili nilang itago ito para maiwasan ang mga mapanuring mata ng mga tao sa paligid, lalo na ang mga magulang ni Joshua. Sa loob ng mansyon, patuloy lamang ginampanan ni Rose ang kanyang tungkulin bilang kasambahay. Pero sa tuwing walang nakakita, nagiging ibang-iba ang turingan nila ni Joshua. Rose, pagtapos mo magligpit sa pagkainan, magkita tayo sa hardin, ha? Bulong ni Joshua habang abala ang ibang mga kasambahay. Napatingin si Rose sa paligid at marahang tumango. Oo, sige. Pero siguraduhin mo, walang makakalata. Alam ko, ayoko mapagalitan ka.
Pilyong ngiti naman ni Joshua. Pagkatapos ng hapunan, mabilis na tinapos ni Rose ang kanyang mga gawain at nagpunta sa hardin. Doon, naabutan niya si Joshua na mayroong dalang maliit na kahon. Anong meron? Tanong ni Rose habang nakakunot ang noo. Inabot ni Joshua ang kahon at binuksan ito. Isang simpleng pulseras ang nasa loob. Yari sa pilak at maliit na nakaukit na letra ng J and R. Ito, para sa'yo. Wika ni Joshua habang isinusuot ito sa kanyang pulso. Joshua naman, hindi ko matatanggap yan. Masyadong mahal to. Sabi ni Rose, halatang nag-aalangan. Hindi mo kailangang isipin yan. Gusto ko lang na mayroong bagay kang dala na nagpapaalala sa akin. Lalo na kapag hindi tayo magkasama. Sabi naman ni Joshua. Hindi napigilan ni Rose ang mapangiti. Kahit simple lamang ang pulseras, napakahalaga nito para sa kanya. Salamat Joshua. Mahina niyang sabi bago marahang hinawakan ang kamay nito. Sa gabing yun, sa ilalim ng buwan, muling pinagtibay ng dalawa ang kanilang lihim na pag-ibig. Lumipas pa nga ang mga linggo at lalo sila naging malapit sa isa't isa. Pero sa kabila ng kanilang kaligayahan, isang bagay ang hindi inaasahan ni Rose. Isang bagay na lubos na magbabago sa kanilang buhay. Isang umaga, habang abala sa kanyang gawain, biglang nakaramdam si Rose ng matinding pagkahilo. Napahawak siya sa isang lamesa para hindi matumba. Rose, ayos ka lang ba? Tanong ng isa sa mga kasambahay na nakapansin sa kanya. Oo. Ayos lang ako. Napagod lang ako siguro. Sagot niya. Pilit nang initian ang kanyang kasamahan. Pero hindi nga rin yun ang unang beses na nangyari ito. Ilang araw pa ang lumipas, mas lalo nga siya naging matamlay. Hindi siya makakain ng maayos. At tuwing umaga, palagi siya nagsusuka. Isang gabi, kinausap siya ni Joshua sa kanilang tagpuan sa hardin. Rose, may problema ba? Napansin ko kasi, parang hindi ka masyadong kumakain. Tanong nito, halatang nag-aalala. Hindi alam ni Rose kung paano ipagtatapat ang kanyang iniisip. Pero alam niya na hindi nga niya ito pwedeng ipagpaliban. Joshua, mahina niyang tawag sa pangalan nito. Ano yun, Rose? Lumapit si Joshua at hinawakan ang kanyang mga kamay. Napabuntong hininga si Rose at dahan-dahang sinabi, sa palagay ko Joshua, buntis ako. Para bang tumigil ang mundo ni Joshua sa kanyang narinig. Napalunok siya at hindi agad nakapagsalita. Buntis? Ulit niya. Tila hindi makapaniwala. Marahang tumango si Rose. O Joshua, ilang linggo na rin ako hindi nadatnan. At palagi masama ang pakiramdam ko. Kaya sa palagay ko, nagdadalang tao ako. Napatingin si Joshua sa kanya. At sa halip na matakot o magalit, isang malakas na ngiti ang sumilay sa kanyang muka. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Pero isa lang ang sigurado ako. Masaya ako, Rose. Napahawak si Joshua sa kanyang ulo. Masaya? Gulat na tanong ni Rose. Pero Joshua, paano kung hindi matanggap to ng mga magulang mo? Paano kung hindi nila tanggapin ang bata? Humakbang si Joshua palapit sa kanya at
marahang hinawakan ang kanyang muka. Rose, hindi ko hayaan na magdusa kang mag-isa. Hindi ko hayaan na lumaki ang anak natin na hindi ako kasama. Naluha si Rose sa sinabi nito. Sa kabila ng kanyang takot, ramdam niya na hindi siya nag-iisa. Pero, hindi ko alam kung paano natin ipagtatapat to sa mga magulang mo. Sambit muli ni Rose, bakas ang pag-aalala sa kanyang muka. Hindi mo kailangang mag-alala. Ako na ang bahala na kumausap sa kanila. Hindi ko sila bibiglain. Pero hindi ko rin ito dapat itago ng matagal. Sagot ni Joshua. Pero tila hindi pa rin mapanatag si Rose. Alam niyang kahit mabuting tao ang mga magulang ni Joshua, hindi niya maiwasang isipin ang magiging reaksyon ng mga ito. Habang lumilipas ang mga araw, lalo lamang lumalakas ang kaba ni Rose. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa kanyang silid, hindi niya maiwasang mapaisip. Paano kung tama ang iniisip ko? Paano kung hindi ako tanggapin ng pamilya ni Joshua? Habang iniisip niya ito, naalala niya ang kanyang pamilya sa probinsya. Ang kanyang nanay na matagal na nga niyang hindi nakikita. Ang kanyang mga kapatid na umaasa pa rin sa kanya. Dahil sa matinding dakot at pagkalito, nagdesisyon nga siyang umalis. Hindi niya kayang hintayin ang araw kung kailan matutuklasan ng lahat ang kanyang pagbubuntis. Maagang maaga, bago pa sumikat ang araw, nag-impake na nga siya ng kanyang mga gamit. Iniwan niya ang isang liham para kay Joshua. Naglalaman ng kanyang dahilan kung bakit siya umalis. Joshua, patawarin mo ako. Mahal na mahal kita. Pero hindi ko kaya ipagsapalaran ng lahat nang walang kasiguraduhan. Alam ko mabuti kang tao. Pero hindi ako sigurado kung matatanggap ako ng pamilya mo, ng mga tao sa paligid mo. Kailangan ko nang umuwi sa amin para sa ikabubuti ng lahat. Ito ang laman ng liham. Sa oras na nagising si Joshua, wala na si Rose. Agad nga niya itong hinanap. Pero kahit saan siya magpunta, hindi na nga niya ito nakita pa. Noong mabasa niya ang iniwan nitong sulat, parang pinunit ang puso niya sa sobrang sakit. Rose, bakit mo naman ako iniwan? Hindi niya napigilan ang mga luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Pero hindi siya papayag na matapos ang lahat ng ganoon na lamang. Hindi ko hayaan na mawala ka sa akin, Rose. Kahit saan ka pa magpunta, hanapin kita. Hindi matanggap ni Joshua ang biglaang pagkawala ni Rose. Sa kabila ng kanilang napag-usapan, sa kabila ng pangako na ipaglalaban niya ito, umalis pa nga rin ito nang walang paalam. Pero hindi siya papayag na ganito na lamang matapos ang lahat. Agad siya nagdesisyon na hanapin si Rose. Kinabukasan, agad na kinausap ni Joshua ang kanyang mga magulang. Daddy, Mami, kailangan kong umalis sandali. May mahalaga akong kailangan puntahan. Diretsong sabi niya habang nakaupo sa harap ng hapagkainan. Napatingin naman sa kanya ang kanyang mga magulang. Saan ka naman pupunta, anak? May problema ba? Tanong ng kanyang mami. Tila nag-aalinlangan naman si Joshua. Pero alam niya na wala ng dahilan para magtago pa. Umalis po si Rose. At may gusto akong sabihin sa inyo. Sagot niya. Halatang mayroong pag-alinlangan sa kanyang boses. Nagkatinginan ang kanyang mga magulang. Hinihintay
ang kanyang susunod na sasabihin. Ma'am, Dad, buntis po si Rose. Diretsong sabi ni Joshua. Nagkulat ang kanyang mami at ang kanyang daddy sa kanyang sinabi. Ilang sandali silang natahimik bago nagsalita ang kanyang daddy. Buntis si Rose? Ulit ng kanyang daddy. Tinititigan siya ng mariin. Opo. At natatakot siya na baka hindi niyo matanggap. Kaya siya umalis. Matagal na po na mayroon kaming lihim na relasyon. Mahal na mahal ko po si Rose at napakabuti niyang tao. Sagot ni Joshua. Huminga ng malalim ang kanyang mami bago hinawakan ng kanyang kamay. Anak, mahal ka namin. Kaya kung mahal mo si Rose, paano kami makakatanggi sa kanya? Katulad mo, tatanggapin din namin siya ng buong buo. Matapos ito, ay nagsalita na rin ang kanyang daddy. At kung totoo ang sinasabi mo, Joshua, hindi mo dapat hinahayaan na umalis siyang mag-isa. Kung gusto mo siyang makasama, dapat mo siyang hanapin. Bumalik kayo dito at gagabayan namin kayo. Sa narinig ni Joshua, parang nabunutan siya ng tinig sa dibdib. Salamat, Mami, Daddy. Hindi ko po kayo bibiguin. Sambit niya bago mabilis na tumayo at lumabas. Agad siya nagtungo sa probinsya ni Rose. Sinuyod ang bawat kalsada, bawat baryo, at bawat sulok ng lugar. Hanggang sa isang maliit na bahay sa may dulo ng baryo. Sa wakas, nakita na nga niya ang kanyang hinahanap. Kumatok si Joshua sa lumang pintuan ng bahay. Hindi nagtagal ay bumukas ito at isang matandang babae ang lumabas. Sino po sila? Tanong ng babae. Magandang araw po. Ako po si Joshua. Kaibigan po ako ni Rose. Sagot niya. Nagulat ang matanda sa kanyang narinig. Si Rose? Nasa loob siya, iho. Pero hindi siya masyadong lumalabas eh. Halika, iho. Pumasok ka. Pumasok si Joshua sa maliit na bahay at agad niyang nakita si Rose na nakaupo sa isang papag. Mukhang matamlay at tahimik. Noong makita nga rin siya ni Rose, nagkulat ito at agad na napayuko. Rose. Mahinang tawag ni Joshua. Hindi siya makatingin ng diretsyo sa kanya. Bakit ka nandito, Joshua? Mahinang tanong nito. Lumapit si Joshua sa kanya at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Bakit mo naman ako iniwan? Bakit hindi mo man lang ako hinayaan na ipaglaban ka? Napaluha si Rose. Joshua, takot na takot ako. Hindi ko talaga alam kung matatanggap ba ako ng pamilya mo. Ayoko namang maging dahilan ng pagkasira ng pamilya mo. Hinaplos ni Joshua ang pisngin nito. Rose, hindi mo kailangang matakot. Mahal kita. At mahal din ang pamilya ko ang kahit sinong mahal ko. Tanggap ka nila. Tanggap ka nila, Rose. Dahan-dahang tumingin si Rose kay Joshua at sa kanyang mga mata, nakita niya ang sinseridad ng binata. Joshua, bulong niya bago tuluyang bumagsak ang kanyang luha. Niyakap siya ni Joshua ng mahigpit. Halika na. Uuwi na tayo. Sabi niya. At sa pagkakataong ito, hindi na tumanggi si Rose. Pagdating nila sa mansyon, mainit nga silang sinalubong ng pamilya ni Joshua. Aba Rose, matagal ka na namin gustong makilala ng lubusan.
Masayang sabi ng mami ni Joshua habang mahigpit itong yakap. Naku, pasensya na po talaga sa biglaan kong pag-alis. Nahihiyang sagot ni Rose. Huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, Rose, nandito ka na. Sagot naman ng daddy ni Joshua. Sa pagkakataong ito, tuluyang napawi ang takot ni Rose. Alam niyang hindi na nga siya nag-iisa. Hindi nagtagal, nagpakasal na nga rin sila Joshua at Rose sa isang simpleng seremonya na dinaluhan ng kanilang pamilya at malalapit na kaibigan. Sa harap ng lahat, ipinangako nga nilang mamahalin nila ang isa't isa habang buhay. Noong isilang na ang kanilang pamilya, isang malusog na sanggol na lalaki, lalo naging buo ang kanilang pamilya. Sa kabila ng mga pagsubok, napatunayan nila Joshua at Rose na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukot sa yaman o estado sa buhay. Ito ay tungkol sa tiwala, pagtanggap, at panindigan nga nila sa isa't isa. Ginawa nga rin ni Joshua ang lahat para matulungan ang pamilya ni Rose. Naging maginhawa na nga ang kanilang buhay at naging masaya ang buhay ng sariling pamilya nila Joshua at Rose. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo nilang pinapatunayan na ang pagmamahal nila ay wagas at totoo. Dito na nga po nagtatapos ang kwento ng lalaking si Joshua. Sa kwentong ito ay pinapakita na si Joshua at Rose, sa kabila ng mga hadlang, panghusga ng iba, takot, at pagkakaiba ng kanilang pinagmulan, ang pagmamahal na wagas ay mananaig. Mahalaga nga rin ang tiwala at suporta ng pamilya sa pagpapatibay ng isang relasyon. Sa uli, natutunan natin na ang tunay na kasiyahan ay hindi matatagpuan sa materyal na bagay, kung hindi sa pagkakaroon ng isang pamilya na puno ng pagmamahal at pag-unawa. Huwag niyo rin pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.